Mag-ingat ka. Baka magulat ka na lang isang araw, nakaposas ka na pala. Dear Madam Native Filipina, please hide my identity kung isi-share mo ang aking kwento. Isa po akong single. Never been married and no kids. 46 years old na po ako. Kaya naman nakikipagsapalaran ako sa mga dating app. Pero parang susuko na ako. Ayun na nga madam, may nakilala po akong Belgian AFAM. Doon sa Met Me app. That was this August 4, 2024. This month lang. Ang work niya po ay isang kapitan ng barko. Gusto niya akong maging asawa madam. Kaya naman pinadalhan niya ako ng damit pangkasal. Pinapili niya po ako ng design na gusto ko. At titiyakin niya na makakapunta siya ng Pilipinas para makasal kami. At mapabilis din ang pagdala niya sa akin sa bansa niya. Pati yung mga anak niya ay nagchat-chat na din sa akin madam. At excited sila na maging mami ako. Nung una madam, kapanipaniwala siya. Pero kalaunan, parang hindi naman. So ayun na nga, fast forward madam, may pakiusap siya sa akin. Nagpapabili siya sa akin ng SIM card at ipa-activate ko daw. Kasi gagamitin niya pang Viber. Since hindi daw gumagana yung number niya. Ayun na nga, fast forward madam, nagalit siya sa akin kasi hindi ko pinansin at ginawa yung utos niyang i-activate yung SIM card na pinabili niya. Madam, tanong ko lang po, bakit? Kasi hindi ko maintindihan yung tungkol sa pagpapa-activate ng SIM card. By the way, madam, hiniling ko pala sa kanya na makipag-video call sa akin, pero sagot niya hindi pa daw pwede. Tsaka na lang daw kapag nakababa na siya ng barko. Imposible naman kasi madam na wala siyang time makipag-video call. Sana mabasa mo ang aking kwento. Hello madam, letter sender, he is a big scammer. Hani pa, bagong modus tong Kurimaw na to. Bagong strategy. May nalalaman pang padala-padala ng wedding gown. Depende na lang kung mahina ang kukote ng lulukohin niya. Wala pa ngang isang buwan ng pagkakakilala ni video call din, hindi rin nagkikita tapos pakasal agad. Tapos ang ending, maharang ng custom yung wedding gown. And then may kailangang bayaran. Lumang tugtugin. Anyway, tungkol sa SIM card, madam, paliwanag ko na lang sa'yo. Yes, once nag-activate ka ng SIM card, then nakaregister din yan sa pangalan mo. At sa madaling salita, hulog ka sa bitag. Magiging kriminal ka bigla. Isang araw niyan, madam, magugulat ka na lang, pinaghahanap ka na pala ng batas kasi po na-trace na ikaw ang may-ari ng SIM card na ginamit sa kasamaan upang makapang-scam. And then you will be in trouble. Kaya mabuti na lang hindi mo pinagbigyan. Kasi for sure, ang kasunod ng activation paggagawa na naman sa'yo ng GCash account. So ayun na nga ang gagamitin sa mga transactions ng pang-i-scam. Lagot ka talaga. Mga madam, pakishare naman po ng kwentong ito para makatulong din tayo sa iba. Kasi I remember yung mga na-scam na letter senders ko. Ang mga tumatanggap talaga ng pera ay pangalan ng mga babae. So, I think this is the real reason behind na sila ay naloko lang din at ginamit ang kanilang pangalan. So, sana po matulungan nyo ako na mas spread ang kwentong ito para naman kapulutan ng aral.